Legit, bumili si Alden ng gamit kinakat mga customers para sa bagong bahay nito. Nagulat ako dito, si Chino Yulo, mga customers na parang gumawa din sa bahay ni Nakat. Tapos, si Alden, no, may mga parinig siya, may karapatan siyang sabihin ito mga kasembreros about sa mga corrupt officials dito. Tapos, parehong kakulitan ng Kat din ay umatake na naman mga kasembreros at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko itong minor items natin mga kasembreros. Nag-drop ng Pins Siargao. So, time na tinutukan si na Alden ng sayaw mga kasembreros. Tapos, ito yung time, parang ito yung sayaw-sayaw nila eh. Tapos, ito yung parang behind the scene kung paano nila ginawa mga kasembreros yung so, ang kulit-kulit ni na Alden. Si Faith De Silva at saka si Kailin Alcantara, Kim Jisoo mga kasembreros. So, hindi si Nadine pala. Nawala dito si Faith De Silva. Parang si Love Siargao ito na title na series. So, Code Gray para si Faith De Silva. So, yung last part, dito yung result na niya mga kasembreros. So, si Kim Jisoo at saka si Alden pala ay terno ng damit, no? Pero yung mga girls ay hindi, no? Mga kasembreros. So, yan ang kukulit lang nila. Love Siargao team. So, sobrang kukulit nila mga kasembreros, no? So, si Nadine, Kailin, Kim Jisoo at Alden mga kasembreros. So, ang kukulit lang nila. Ang kukulit nila mga kasembreros. Tapos, may isa ditong video pa si Alden mga kasembreros, no? Grabe. Nagulat ako sa caption ng isang nag-upload nito mga kasembreros. Sabi niya may isang babae tumalon sa Trinoma, no? Dahil nandiyan si Alden Richards mga kasembreros. Tapos wala nang tumalon, no? Para siguro yung term na tumalon, baka pumunta, no mga kasos, parang kunwari may lakad siya. Tapos grabing sigawan dito, no, mami, ipi-play ko ito mga kasembreros para marinig niyo po yung sigawan ng mga live audience. SOT, no? So, tumalon, siguro yung term na tumalon, baka may appointment siya or may lakad siya, pero pumunta pa siya dito sa ganap ni Alden mga kasembreros. So, sabi ni Alden, kaway-kaway naman dyan. Sabi ganun ni Pops Alden, ng mga fans, mga kasembreros na andoon. So, grabe, no? Grabe yung hatak ni Alden, mga kasembreros. So, grabe yung charisma niya kasi, no? Pabata, matanda, no? Kahit mga estudyante pa nga, ay talagang fan na fan si Alden, mga kasembreros. So, ito yung event niya sa BYD bago mag-start yung event, mga kasembreros nilang. Doon sa parang pag-present ng bagong models, no, na i-flash na natin yung nakaraang vlogs mga kasembreros. So, yun. Tapos dito ay ang lalaki ng mga bouncers, no, ng BYD mga kasembreros. So, to secure yung buong company, of course, no, at saka yung event doon mga kasembreros. Tapos si Kath naman ay Rainbow 30. So, ito yung time na nasa set si Kath, na spotted siya. Sabi dito, Catherine Bernardo, may time lagi sa fans niya after taping. So, nagpipirma, no, or nag-autograph si Kath dito mga kasembreros sa kanyang mga fans na talagang masugid at saka patient na nag-aantay mga patiently waited mga kasosor waiting dito sa kanyang taping mga kasembreros. So grabe, puyat-puyat yan sila, no? Talagang puyatan ang labanan dito mga kasembreros. Pero talagang naglalaan pa rin ng time si Kath. Si Alden naman mga kasembreros. Posted ito ni Rainbow 30, no, mga kasembreros. Tapos sa dulo ay may picture na nila, no, ni Rain mga kasembreros. So naka-sombrero si Kat dito ng green. Tapos parang naka light blue yung suot niya mga kasembreros, no. Sobrang light na parang puti mga kasembreros. So posted ito ni Rainbow 30 kagabi sa kanyang TikTok account mga kasembreros. Tapos isa pa, no, kay Kath mga kasembreros,
may post ito ng bench mga kasombrero sa isang mall na kung saan ay sikat lahat ang model doon sa malaking malaking picture mga kasombrero or stante sa loob. A bench, parang bench lang siya mga kasombrero yung nababasa ko. So pero yun, no, long hair at saka short hair ang pictures dito ni Kath mga kasombreros sa bench na ito. So talagang ibang klase, no, si Phenomenal Box Office Cinema Queen. Tapos 14 hours ago posted ito ni Jepoy Celebrity Studio, no, 14 hours ago, Catherine Bernardo and Friends. So naka-blue dito si Kath. Ang daming reactions 377 reactions mga kasombreros. So, wala akong kilala dito. Si parang si Aris De Santos at saka si Daniel Velasco ang kasama niya dito. Mga kasombreros. Hindi ko lang din siya. Parang ang isip ko, throwback photo ito, no? Kasi sina Aris at saka si Daniel Velasco, of course, ay nasa Australia. So, somehow ito po ay throwback mga kasombreros ng na picture na pinost ni Jepoy. Tapos yung Team DTV na feature din pala si Alden, no. So dun sa BYD pala nila na i-flash din natin noong nakaraan, hindi lang pala si Alden yung parang gumagamit, of course, no, ng BYD na nakilala. May mga content creators, may ibang sino kayong artista na gumamit ito, nakalimutan ko. So basta mga content creators or vloggers na sikat din, mga business entrepreneurs na gumagamit pala ng BYD electric car mga kasombreros. So parang na-feature nila ito. Tapos sabi kasi dito sa caption ng Team DTV, aside from Alden, here's what others have to say about the new BYD Atto 2. Nandyan ako next na. So 133 reactions. So video actually ito ni Alden kaso screenshot lang po yung aking na-save mga kasombreros. Ito, natutuwa ako dito. 13 hours ago, Kath Dan pa rin, kakaiba ang chemistry ng dalawang malaking star na ito. So grabe daming reactions 709 reactions mga kasombreros. So posted ito ni Fenina Baldos from Kath Dan page niya mga kasombreros. Tapos picture dito ni na Kath and Alden na naka-black sila. So during promo ito ng Hello Love Again mga kasombreros. So kung ako po ay tama, kasama nila dito sina Daniel Velasco at Aris De Santos nga mga kasombreros. So yun po, no, talagang walang kapantay ang chemistry ng dalawang ito. So patunay dyan ang 1.6 billion na gross income ng Hello Love Again mga kasombreros. Tapos so may kumakalat na naman ngayon na dinibunk nila, no, nahiwalay na daw sina Kath at saka si Mayor Mark Alcala. So dito ay spotted daw sila magkasama mga kasombreros, no. So 6 hours ago pinost ito ni Hola mga kasombreros. So dito ay si Kath ay naka-white, tapos naka-black naman si Mayor Mark Alcala mga kasombreros, na again inuulit ko, it's not a formal thing to do para sa isang public servant, no, na kung saan lang nakikipag kasi talentahin na rin to si Mayor Mark Alcala no. Kung para sa akin this is just my point of view na pagantong edad tapos public servant ka, no, marami kang subordinates, dapat alam mo parang formal ka mga kasombreros. Yun ay point of view ko na naman, pero kayo kung ano po yung ninyo, kung ano po yung inyong point of view ay okay lang naman po, no. Pero para sa akin ganoon, parang tinitinan ko na yun nga, no, kung ikaw ay kilala sa iyong lugar, ikaw ay mayor, yung pamilya nyo dating mga politicians din, so supposedly parang mapakita ka ng good example sa mga kabataan. So na ang pagjojowa at pag-aasawa ay isang seryosong
bagay mga customers. Hindi lang siya yung try ko lang ito after 2 years maghiwalay. So hindi po ganon. So kung yun yung ipapakita mong example sa mga kabataan, sa mga youth, ay ano yung magiging next na anong generation. Di ba parang kasi public figure siya, nagkataon lang talaga na siya po ay public figure. So he should be aware of his actions, especially may mga kabataan. So dyan din kasi nagsisimula yung mga kabataan yun, ng mga teenagers. So dahil public figure siya, malakas yung kanyang influence sa kabataan, no? So isipin na, si Kuya Mark nga, nag-date dito lang. So dito rin nagkakaroon ng premarital sex, no? Yung mga kabataan, mga customers na they don't respect relationships, no? Especially yung mga tulad nito na pwede na magpakasal, mag-asawa, no? So, sorry Mayor Mark pero dun kasi, no? Dun kasi nagsisimula yun mga customers. When you have influence, kapag kilala ka sa society, dapat gamitin natin ito bilang magandang or parang platform siya na mag-spread ng kabutihan at saka tama ba, no, na disiplina when it comes to especially dito sa ganitong uri ng wow, buhay naman na nila, sabi na buhay naman namin to, syempre, no, nagkataon lang talaga na public servant si Mayor Mark Alcala. So maraming mga kabataan nag-look up kay Mayor Mark Alcala, mga kasembreros, pero yun, no, dito ito yung ginagawa nila. Kung totoo man itong picture kasi medyo malabo din siya mga kasembreros. So naglolo ko pa rin kasi ang wifi ko, so wala akong hindi ko maano yung video niya mga kasembreros, kahit yung kay Alden na video sa BIR niya na in-interview sila ni Barbie Forteza ay hindi ko ma-download kasi naglolo ko pa rin ang wifi. Naglolo ko pa rin ang wifi mga kasembreros, pero ihahabol ko yon mga kasembreros, no, sa mga susunod nating mga vlogs pa po. Tapos ito si Mars, no, nag-post siya kagabi mga kasembreros, si Marcy Love Song sa kanyang TikTok account. Parang si Jason Mars o Jason nga to, Jason Star, no. So parang tinatanong niya dito kung parang sino yung may pinakamalakas na chemistry, no, sa mga naging leading men ni Kath, mga customers, or pinakabagay. Tapos yung mga nakalagay dito ay na James Reid, Alden at Daniel Padilla. So malakas din naman si Dan Padilla, pero nabasag lang talaga siya ni Alden Richards sa Hello Love Goodbye at Hello Love Again, mga kasembreros. So kasi kung hindi malakas yung kanilang chemistry ay hindi sila naka-income ng ganoon kalaki, mga kasembreros. So marami pumili kay Daniel, marami din lang kay Alden, marami din lang kay James Reid, mga kasembreros. So yun po, mamaya pe-play ko ito para mapakinggan niyo po first hand. Tapos ito si Lee Victor ay pumili siya ng top 3 most beautiful Pinay actresses, mga kasembreros. So napili niya dito si Liza, si Kath at saka si Nadine, mga kasembreros. Tapos yung sinabi dito ni Kuya Neil Serrano, kung pipiliin ka sa tatlo, sino yung pipiliin mo? Sabi niya si Nadine Lustre yung kanyang napili niya, mga kasembreros. So super gandang-ganda daw si Lee Victor, no, sa kaya Ma'am Nadine Lustre, mga kasembreros. Tapos major item tayo. So dito po nagulat ako, kaparehong-kapareho, no. Nakuha ko yung details nito. So mula kay Chino Yulo, mga kasembreros. So na-save ko yung file ng si Alden kasi, di ba, nagpapagawa siya ng bahay. Tapos tapos yung artwork na ito ay kaparehong-pareho nung kay Kath, no, doon sa bahay nila, mga kasembreros. So tapos yun, parang lang siya, parang nilukot lang na object or na material siya, mga kasembreros. So kay Kath naman dito, galing kay Chino Yulo ay parang amber, no, na parang golden yellow, something like that, mga kasembreros, yung kanyang design sa bahay niya. Tapos kay Alden naman, black, mga kasembreros. So sabi ko, bumili ba kung walang binibenta na ganito si Kath, no, na parang design, mga kasembreros. So I'm supposing na kinontak kasi si Chino Yulo, no, pareho sila ng designer, mga kasembreros. Sabi ko,
nakakagulat naman ito kasi kay Alden, parang in-unbox niya na, no? Hindi ko ma-download yung video kasi mga kasembreros no? Pero ito po ay meron pong meron akong mga screenshots nung pag-unbox ni Alden nung design din po ng kanyang bagong mansion mga kasembreros. So black or parang dark gray, black nga yung kay Alden mga kasembreros. Yung kay Kath naman ay amber siya, no? Or parang kulay ng honeycomb or ng pulot ng bubuyog mga kasembres or parang honey siya, no, na kulay yung kay Kath. Tapos kay Alden naman ay itim mga kasembreros. So sabi ko, parang iisa lang sila ng isa ng designer mga kasembreros. So kung hindi siya bumili, so of course ay kinontak niya, no, si Chino Yulo mga kasembreros, na sikat din po ng grabe na, parang lang siyang normal lang siya na nilupot na material. Pero siya, mabenta pala ito, no, sa mga mamahaling bahay or sa mga mansyon mga kasembreros. Kapag marami kang pera, dapat may ganito ka, no? So nakakatuwa lang ito na malaman na yung designer ni Kath ay naging designer na rin ni Alden mga kasembreros. So kasi di ba nagpapagawa ng bagong mansyon si Alden mga kasembreros, kung kaya nakakatuwa na bumili siya ng ganitong design katulad kay Phenomenal Box Office Cinema Queen mga kasembreros. So yun po, no, talagang nagulat ako dito na isa lang ang designer, sina Phenomenal Box Office Cinema King at Phenomenal Box Office Cinema Queen mga kasembreros. So talagang lubos-lubosin mo na, Pops Alden. Bumili ka pa ng toilet kina Kath, no, sa kanilang Empolo Manila na business. So yun po, no, joke lang po. Tapos yun, last item natin ito mga kasembreros. Si Alden, pinost siya ni Maria Cristina Antolino, no, kahit ano pa yan, basta Alden Richards panalo. So tapos picture dito ni Alden na naka-white siya tapos naka-sombrero ng itim. Parang part yata ito ng mga pictures ni Alden dun sa shoot nila sa Love Siargao, or nung parang free time dito ni Alden, and then nagbakasyon siya or namasyal-masyal na mga kasembreros dun sa Siargao nga mga kasembreros. So yun po, yan lang sa ating Kathleen items. I-play ko po itong mga videos, no, nakakulitan. Tapos itong kay Kathleen po mga kasembreros. Tapos yung word of God natin ay dun sa pinakaunang vlog natin for today. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. In the last part, Gigi, we all give. Together. No, we're all in my name. Okay, 3, 2, 1, and go. 2, 3, 4, 5, 6, 7. And all together. Ang ganda rin. Hi, kamusta kayong lahat? Share natin tong post ng Abante. Ang sabi, Catherine panalo sa chemistry sa iba't ibang aktor. Ayan. Para po sa inyo, sino po yung pinaka malakas ang chemistry na magkasama? Ayan. Si Daniel po ba?
si Alden Richards. Ang pinakabagong love team ni Catherine na si James Reid. Yan, para po sa inyo, sino po ang pinakabagay kay Catherine? Comment down below. Thank you for watching, Catherine fans. Name your top 3 most beautiful Pinay actresses. Ooh, that's Liza Soberano, Catherine, and then Nadine. Ano na lang, if you have to choose sa kanilang tatlo, sino ang ipa-place mo sa number Feeling ko 1? Nadine. Nadine Lustre. yeah. Why Nadine Lustre? I don't know, super gandang-ganda ako sa kanya. And nung pinanood ko yung On the Wings of Love? The Wings of Love, yun, no. Yes. Ganda, no? Super ganda. OG. If you know, you know. Yes. Walang flash sabihin mo. Ay, buti mo pa